Hello, isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat at sa patuloy po na sumusubaybay sa aming programang ito. Ito ang EJMI Online Music Radio. Yes. Tayo muli ay nagbabalik mga kaproks, mga kasis. At sa ating nga po ngayong araw na ito ay patuloy na tayo po ay nagpapasalamat din po sa ating po mga subscriber po natin na totally po ay nakita nyo naman po ang bilang ay 39,000 na po siya. At praise God. Praise God sa buhay po ng mga nag-subscribe po sa amin at patuloy nyo pong ito'y i-share din po at comments and like na rin po. So, ano po natin, i-share natin sa ating po mga kasama o mga kaibigan, mga kamag-anak. Lalo na rin po yung mga OFW na nandito po sa Saudi Arabia at sa ibang bansa. At patuloy nga po kami nagpapasalamat sapagkat sa dumadaang pong araw at buwan ay actually nadadagdagan po tayo mga kaproks at mga kasisat. Yan po ay galing po sa inyo sapagkat sinishare ito at lumalawak na rin po ang ating pong sesyong ito. Bagamat ito ay sa online YouTube ay ito po ay nakaka-bless sapagkat nagkakaroon po tayo ng pag-uusap sa pamamagitan po ng mga pag-share po ninyo ng mga komento at maraming salamat din po sa mga nag-support din po sa mga awitin na ngayon po ay inyo pong napapakinggan ngayon po dyan sa ika-5 album yung pong Papurit Pagsamba. Yan, Papurit Pagsamba. Bago po tayo nag-release dyan yung Higit sa iyo. Yun, saan man ako'y dako. Yun. So marami po tayo na lumabas ngayon sapagkat ito po yung nabanggit ko noon since tayo po ay sinasabi ko nga po ay meron po tayo ika-5 album at malapit na rin po siyang mapuno. So I think 10 song po yun para po sa ika-5 album at subaybay nyo po at ito sapagkat meron naman pong lalabas sa English naman po, ito yung aking po nabanggit ng ang album naman po niya is Music at Word. Yan. Music at Word. Yan. So, nakaka-excite po sapagkat yun po yung English na po. At meron pa po doon. Yan. Meron pa po sa mga pag-ibig dyan. Yan. May lalabas po ngayong week na to ng pag-ibig na doon po yung sa Love Music. Yan. Love Music naman siya. Doon po sa playlist niya. So, meron po kayong mapapakinggan sa mga pumapag-ibig dyan ay hayaan nyo po na kami naman po ay magmarana sa inyo pong mga minamahal. Okay, mga minamahal po ninyo. Yan. So, yun po at meron pa rin po. Ayan, ang dami, di ba? So, meron pa rin po yung mga rap music na sinasabi ko nga po na yung mga kabataan ngayon naman po ay mapapansin nyo po ay mga English na po yung rap music na lalabas po. At yan ay malapit na rin pong ma-release sapagkat ito po yung aming pong in time na amin pong i-release to sapagkat di naman po namin pwedeng i-release na sabay-sabay, no? So, yun nga po at subaybayan nyo lang po ang aming pong mga awiting ito at patuloy na kayo po ay mag-support sa ating pong isasyong itong EJMI Radio Station. Yun. Maraming po salamat sa lahat po muli na talagang nakatutok po. Ngayon sa pakikinig po ninyo dito po sa ating pong topic na ito, talagang napakahalaga din po sapagkat ito ay kailangan din po nating gawin o dapat nating ginagawa sa ating mga kapwa. No? Sabi nga po sa title nito o sa topic nito, topic nito ay Magtanim ay di biro. Yan. Magtanim ay di biro. May kasunod yun, ng galit. So yun, magtanim ng di biro ng galit. So, ibig sabihin, kung literal tayo nagtatanim sa ating pong mga, alam naman po natin yung bukirin, at ako po isa rin po sa nagsubok po niyan, nung medyo bata-bata pa tayo, ay kaya pa natin ang init, at saka yumuko. Eh ngayon, baka pag yumuko na ako mga 2-3, hindi na ako makabalik, no? Hindi, napakahirap po talaga. Kaya kapag sinubukan ko yon at may nagturo kasi sa amin dahil malapit po sa bukid, ay talagang napakahirap magtanim ng binhi sa lupa. Talagang napakaputik, talagang yung didikit ang paa mo talaga, hindi ka basta-basta makakapag lipat sa kabila. But yung pong ginagawa nila is
passion. Yun po yung ginagawa nila. Yung ginagawa nila is trabaho. Passion, trabaho, sama-sama na. Kasi yun po yung kanilang kinabubuhayan. Yan. Yung pagsasaka. So, ibig sabihin po, ay nung sinubukan ko po yun, napakahirap po talaga. Grabe, as in napakahirap. So, sabi ko, hindi na mauulit. At siguro, hindi talaga, meron kasi mga likas na mga tao na talagang doon nakalagay yung kanilang buhay, yung magtanim. Kasi yun po yung nakagawin nila na trabaho. But, talagang the best kayo mga farmers. Talagang kayo po ang nagbibigay ng pagkainan namin, yung kanin na amin pong kinakain sa araw-araw. Eh kung walang kanin di yari tayo mga Pilipino, no? So, bakit ko po na-share po yun? Bakit po? Dahil ang pagtatanim ay hindi biro. Yan, pagtatanim hindi biro. Ngayon, kung ililiteral natin sa tao na ang pagtatanim ng di biro ng galit ay napakahirap. Yan na. So, diba? Ibig sabihin, minsan nagkakaroon okay, fine. Tayo po ay tao lang na nai-involved sa minsan nagagalit tayo, hindi tayo nagkakaroon tayo ng galit sa kapwa natin, sa kapatid natin, magulang, asawa, anak, no, di ba? May pagkakataong ganoon. Pero ang sinasabi ng Biblia na dapat hindi mo to ginagawa for the sake na parang kinokurs mo o kinakars mo yung o curse, sumpa, yan. Sinusumpa mo yung tao yun o yung sinasabihan o kinagagalitan mo. Dapat hindi po ganoon. Ngayon, bakit? Paano tayo magalit? Bilang isang Kristiyano, actually tayo naman po ay nagagalit. No? Kahit ng ating Panginoon ay siya nagalit doon sa loob sa labas ng templo na ginawang pasugalan, yung labas ng templo ng ating Panginoon, di ba? So doon nagalit siya, pinakita niya na talagang hindi tama. Pero hindi sa galit asing galit sa personal, kundi nagagalit siya dahil sa ginagawa ng tao. So tayo ganito mga kaproks, mga kasisno. Kapag tayo mayroong pong nasabihan o nagalit, huwag mong itanim. Iba to di ba? No? Huwag mong itanim yung galit. Yan. Itanim mo yung nararapat na dapat ay gawin mo panalangin. Panalangin mo siya, i-bless mo siya, sabihin mo sa kanya sa Panginoon, isumbong mo kay Lord. Hindi mo parang susumpain mo siya. I-curse mo siya. Hindi dapat ganoon mga kaproks, no? Sapagkat tayo po, habang tayo nabubuhay, ay binigyan tayo ng Panginoon ng isang pag-ibig na kung saan ay dapat natin i-share sa ating mga kapwa. Hindi dapat mahulog yun. Yun yung bunga. Yung love, yung bunga. Kapag nahulog yun, yung lahat ng siguro ng galit mo, puot mo, ay mananahan sa puso mo Hindi dapat ganon. Dahil una, kapag ikaw ay isa sa miyembro ng music, yan, sa music muna, ay hindi ka magiging, hindi mo magagampanan yung isang mong ginagawa sa kada ikaw ay tutugtog o kakanta, hindi mo maaakay yung mga tao na mawit, magpuri sa Panginoon kasi may galit ka doon sa kasama mong musician or sa mga taong meron kang nasa harapan pa. Di ba napakahirap nyo, no? So, ibig sabihin, ano pa lang ay kung merong ganon, gabi pa lang o bago pa lang ay ihilapit mo na sa Diyos para ikaw maging effective ka bilang isang musician at mga awit sa ating Panginoon o sumasamba sa Diyos. Kasi hindi po pwedeng meron kang galit o tampo at sasabihin mo, set aside. Bisa sinasabi, alisin natin ang ating tampo. Ay, inalis lang pero pagkatapos mong gawin, babalik ka ulit. Hindi ganon, no? Hindi ganon. Hindi po ganon mga kabroks, no? Kung ikaw ay isang ministeryo na talagang sa Diyos ka naglilingkod, dapat hindi mo ginagawa yun. Okay? Dapat hindi mo ginagawa. Kahit ikaw ay pastor o ikaw ay namamayag o ikaw ay pagpahayag ng salita ng Diyos sa pulpito, dapat makipag-ayos ka. Dapat hindi mo tinatanim sa puso mo yung galit mo sa kapwa mo. Kasi hindi magiging effective yung sinasalita mong salita ng Diyos na sinasabi mo, baka ikaw na lang yan. Sa sarili mo na lang yan. Personal mo na lang yan. Wala ang leading ng Holy Spirit sa iyo. Ganun talaga, mga kaproks. Pero, sinasabi ko nga po sa inyo, kung ikaw ay nasa pulpito,
at alam mo na meron kang mali, malayo pa lang, sabi ko nga sa inyo, magpalinis na kayo, mag-fasting ka, at gawin mo yung nararapat mo bilang isang Kristiyano. Ano? Kausapin mo yung taong nyo, kamustahin mo, at para yung personal mong emotion o yung naramdaman mo sa kanya, mai-release mo. Ngayon, kung hindi ka tinanggap, siya na bahala doon. Diba? Ang Diyos na ang hihipo sa kanya. Ngayon, kung ikaw ay nasa pulpito at sinasabi mo na nagtuturo ka about love, abay, baka ikaw ang personal mo. Yung love mo, kailangan ikaw muna sa sarili mo. Na labi mo muna yung kapwa mo. Diba? Mahirap po talaga mga kaprox, mga kasis na tumayo. Kahit kung ikaw ay preacher o ikaw ay musician o mga awit, ay meron kang tampo doon sa kapwa mo. Hindi mo magagawang gawin na ang pinapagawa sa iyo ng Holy Spirit o ng ating Panginoon dahil mismong ikaw, hinohold mo. Nilalagyan mo sa puso mo na ayoko makita itong taong to. Diba? Ayoko makita itong taong to dahil hindi tumapalakpak, hindi tumataas na kamay. Hindi ganon. Ayoko makita itong taong to hindi nakikinig habang ipipitch ako. Kasi ikaw mismo ay hindi mo pinakikita sa ating Panginoon yung sincere mong paghingi ng tawad at pag-release ng iyong galit. Yan. So, dapat po natin tandaan na mga kaprox na actually lahat naman tayo ay subject din naman po na nagkakaroon po tayo ng pagkakasala, nagkakaroon po tayo ng minsan tampuhan, pero sabi nga sa Biblia, huwag kang lubugan ng araw na hindi mo kinausap yung taong yon. Baka namang ilang araw nang lumilipas, ilang buwan na, ikaw ganun pa rin, no, di ba? So, ang ibig sabihin, kung hindi mo kayang makausap o yung masabi yung taong yon na nakausap mo, ay ipanalangin mo sa Diyos. Pero, dapat makita sa iyo, sa iyong puso, sa iyong pagkatao, na wala kang galit at poot doon sa kapwa mo. Alam niyo mga kaprox, no? Ang katumbas ng isang pagkagalit sa ating kapwa ay katumbas ng pagpatay. Alam naman po natin na nasa Biblia na huwag kang, sabi nga sa 10 utos ay huwag kang papatay. Pero yun pala yung value doon sa bagong tipan na kapag ikaw ay nagalit, nagtampo sa ating kapwa at ikaw ay talagang nagkaroon ka ng puot sa kanya, ay isang pong paraan na yun ay para mong pinatay yung kapatid mo. So, diba? Alam naman po natin na lahat mo tayo ay by grace, sa biyaya ng Diyos ay talagang tayo lang po ay pinapatawad ng ating Panginoon. But sabi nga, wag naman parang ano na lang, habitual na lang. Yung parang, okay lang, nandiyan lang si Lord, okay lang, papatawad si Lord. Hindi naman po ganoon. Bagamat ako din po, mga kaprox, ay dumadaan din po sa mga ganyan. Pero sabi ko nga po, ay mahahabagin ng Diyos, ay kailangan mo ring submit yung sarili mo na nagkamali ka at humingi ng tawad sa Panginoon. Po, no? So, ibig sabihin ko po ay kapag tayo po ay tumatayo sa ating ministry at tumatayo sa ating pulpito na para magpahayag ng Diyos, ay magpalinis ka muna. At makita sa iyo, sa katayuan mo, na ikaw mismo, tayo mismo ay malinis. Para pag nagsalita ka ng huwag nating kaputan na ating kapatid, ay hindi po mag-bounce. Hindi po bumalik sa atin. No? At mahirap po yan kapag hindi po yan nirelease mo sapagkat dadalhin mo yan dadalhin. At ang mahirap kapag humarap ka sa Diyos, humarap tayo sa Diyos na meron kang galit sa kapwa mo, baka yan pa maging way na hindi ka makarating sa ating Panginoon. Totoo. Kaya sabi ko nga, every time na tayo po'y gigising, ay magpasalamat tayo sa Panginoon at humingi tayo ng tawad sa Diyos. At humingi din tayo tawad sa ating kapwa na kahit na hindi mo nasabihan, Lord, ako po humingi ng tawad doon po sa aking pong mga nasaling at nakagalitan. Ay na pumawak sa kanila po. Parang safe yung pamanalangin, pero pinakikinggan ka ng Panginoon. May napakinggan nga ako sabi nga sa isang mga ngaral na nagsasalita, hindi lang naman porke tayo po ay nananalangin na sinasabi natin sa panalangin na ito ang aking panalangin. Amen. Alam niyo po ba na bawat tayo ay nagsasalita, bawat na ating pong binibigkas, ang ating pong sinasabi, ay isang panalangin na po ito.
Parang ano, bakit gano'n? Parang sinasabi mo, ay, hindi magpapatawad sa akin yan. O, di ba? Binibigkas mo na, sinasabi mo na hindi ka patatawarin ng kapwa mo. So, ibig sabihin mo, let's say, tayo rin po minsan gumagawa sa ating sarili ng mali sa ating pong pagsasalita. Diba? Sabi nga, konting salita, konting mali. Maraming salita, maraming mali. So, ibig sabihin, ay huwag po tayong mag-ganon. Huwag po tayong mag-isip kagad sa ating kapwa. Kundi, i-release kagad natin yon at i-bless natin. Yung sabihin natin na sa iyo, Panginoon, na binibigay ko sa iyo yung aking kapatid na yon. Ngayon, sabihin mo sa kanya kung ano na yung nararamdaman mo kasi ang Diyos lang naman talaga natin sumbungan eh. Hindi sa sino man tao, no? Sorry po, napakainit na po talaga dito. Alam niyo ba na umaangat na naman po ang initan dito sa Saudi Arabia. Kahapon nga po ay 50 kahapon. Ngayon, tataas pa raw sa mag-i-start sa June 1 hanggang August po. Ewan ko lang kung ano nang susunod na gagawin ko. Patanggal ko na itong mga ilaw na ito. Hindi ho, at yun nga po, mga segue lang po yun. Pagpapaalala lang din po sa mga taga Saudi at sa Middle East. Sa Dubai, Abu Dhabi, yan, sa Qatar, tsaka sa Oman. Yan, napakainit na po talaga rito sa Middle East. Kaya ingat din po tayo. Alam ko naman po sa Pilipinas din po medyo mainit, ulan. Ingat din po tayo. No? So, yun nga po mga kaprox, gaya ng sinasabi ko po, ay magtanim may di biro. Ibig sabihin, ng galit. No? Huwag tayo magtanim ng galit sa ating kapwa, kundi relax lang po tayo. Ngayon, kung nakita natin sa dadaan, tignan mo lang at kawayan mo or anihin mo lang ng, ay ganon. Kung hindi ka pinansin, wala na yun. Okay lang yun. Dahil ang Diyos ang nakakaalam, ang nakakabatid. At ang ating Panginoon naman ay laging nakatingin. Lagi naman siya nakatunghay sa atin eh. Kung ano man ang ginawa mo, yan ang pagsusulit natin sa Diyos. Kaya wala ibang pagmamalaki ang bawat isa. Hubad tayong dumating dito, hubad din tayong harap sa Diyos, kaya wala tayong madadala. Kundi yung ating pong kaluluwa, ang ating sarili, para po umarap sa ating Diyos. At yung pong ginagawa po natin, na kung ikaw ay mayroong galit sa kapwa mo, ipagsusulit mo rin yan. Yun ang nakakalungkot. No? At sabi nga po ay lahat ng po ng bagay ay nabibigyan ng pagkakataon na i-share yung kanya pong pagkatao na maging blessed siya, maging blessing siya. Maging blessing siya sa ibang kapwa, hindi kapuotan. No? So ayun nga po mga kaprox, ay simple lang naman po ang atin nung napag-usapan ngayon sapagkat ito'y pagpapaalala na huwag po tayong magtanim ng galit o tampo sa ating kapwa. Although meron pong dumaan sa aking topic na to, but ito po ini-emphasize ko na lagi ko pong sinasabi na huwag po tayong magtanim ng galit sa kapwa. Okay? Kahit sa ating mga kapatid, sa ating mga magulang, sa ating mga anak, sa ating mga kamag-anak, o sa ating mga malalapit sa atin, sa trabaho, huwag po tayong magtanim. No. Huwag tayong maging impokrito. Yung sinasabi kong impokrito na parang kaharap mo siya, okay, pero pagka nakatalikod, binabanata mo siya na kung ano, hindi po gano'n na. Dahil ang Diyos, nung siya po nabubuhay dito, ay ipinakita niya yung galit niya doon sa labas ng templo. At pagkatapos nyon, ay nirelease na niya yung kanyang pong naramdaman. Dahil hindi tama yung magtayo ng sugalan sa harapan ng simbahan, di ba? Mga naging kalakalan. Mali. Para sa atin po ay huwag po tayong maging impokrito sa loob ng simbahan. Na parang sinasabi mo, napakahusay mo, napakagaling mo, napakabait mo, matulungin ka, pero pagdating sa likod, pagdating sa labas o sa bahay, walang kwenta yung taong yun. Napaka sinungaling, walang hindi tamang makasama. Huwag po ganun, sapagkat tayo po lahat ay subject po sa pagharap natin sa Diyos. Na tayo po ay magkaroon ng takot sa pagharap sa ating Panginoon. So, praise God, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po na patuloy po na sumusubaybay at nagtatangkilik po sa aming istasyon nito at patuloy po tayong manalangin, magdasal at magpasalamat. Of course, dapat magpasalamat tayo, huwag tayong tumigil sa ating pong pagpapasalamat.
At ito po ang ating pong verse for today. Of course, ito po yung may related po sa ating pong pinag-uusapan. Sabi nga po sa Levitico 19 o 19:17, 17, sabi rito, huwag kayong magtatanim ng galit sa inyong kapwa. Sa halip, makipagkasundo ka sa kanya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Yun ang tama. Makipagkasundo ka upang hindi ka magkasala. Ngayon, ayaw tanggapin niya, ang Diyos nang bahala na. Okay? So, kahit yung amo mo yung mga kasama natin mga kadama dyan, kahit na makukulit yan, huwag kang magalit sa kanila. Yan ang nagpapasahod sa inyo. Kahit kami, yung boss ko, hindi ako pwedeng, although makakapagsalita, pero hanggang doon lang, pero huwag mong taniman. Huwag kang magtanim na. So, ito po naman ang ating pong quote for today. Ang quote for today natin, napakaganda rin po. Ito, huwag kayong magtanim ng galit sa kapwa. Yan. Dahil ang taong magpapatawad at nagpapakumbaba ay mas pinagpapala. Yes, yun ang tama, di ba? Magpatawad at magpakumbaba para tayo pagpalain. Yan. So, yun ang the best, mga kaprox, mga kasis. So, maraming po salamat sa lahat po ng tumatangkilik ng aming pong programang ito. Sa aking pong apo na si Rio Bennett Sayon. At talagang excited na kaming kayo ng iyong mami na si Mami Eunice na makarating po rito. At in God's will, kayo po ay kayo ay makakarating na rito. At yung pong mga lahat po ng aking pong mga subscriber, sa aming po subscriber, maraming po salamat yung mga aking mga apo. Wow, apo! At mga pamangkin, mga kapatid na nagsusupport. Siyempre, sino-sino pa ba tayo? Tayo lang din na magkakatulungan, di ba? So, yun po rin pong mga aking mga kamag-anak. Ay maraming po salamat sa pag-support ninyo. At sa mga hindi ko rin kamag-anak, maraming po salamat sa inyo. Sa lahat po, at pagkiligin niyo po yung lahat pong aking pong pinopost din po rito, yung mga ibang subscriber na si Jennifer, subscribe niyo po mga vlogger na or mga nagpo-post din po sa YouTube, si Jennifer, at si JC Sandbox, yan. At marami pa po. At yung Philcom, yan, Family Philcom, ay po, Kuya Reniel. At salamat po sa buhay po ninyo, sa patuloy mo po ginagamit sa music. At nga po, tayo po ay patuloy na ibigay natin ang ating buhay at sa ating Panginoon. At manalangin ka, patuloy, magpasalamat, pagising pa lang, at minsan sa pagtulog, kahit na saglit na panalangin, salamat, 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 ay ang Diyos ang siya nabibigay sa atin ng katagumpayan. Kaya sa loob ng isang linggong ito ay patuloy na tayo samahan ng Diyos, ingatan ng Diyos, pagpalain ng Diyos, at lahat po ng inyong panalangin, naway, kalooban, ibigay po sa inyo, ipagkaloob sa inyo ng Diyos ang inyong pong mga naising sa buhay. At ingatan din po yung pong mga pamilya po ninyo na mga nasa Pilipinas, mga OFW, ay patuloy po kayo mag-ingat saan mga kayong dako dito sa Saudi o sa ibang lugar ng mundong ito, ay ingatan kayo na ating Diyos. Muli, ito po si Prox Benz na nagsasabing sa inyo na ito ay lagi nyo pong gawin sa araw-araw, na patuloy na tayo po ay magmahalan at magkaroon po tayo ng pag-ibig sa ating kapwa. Ito ang EJMI Online Music Radio!